Naku, biruin mo. 1-year-old na pala si Emily. Ang bilis ng panahon, ano? Oo nga po, inay. Pero mas natutuwa po ako kay Jerome. Tingnan niyo po sila ni Emily. Parang siya na ang tumatayong ama sa apo ko. Biro mo, tinutulungan ka na niya hindi lang sa pag-aalaga, kundi pati na rin sa pagbibigay ng panggastos para sa anak mo. Daig pa niya si Aaron na. Hindi na natin alam kung saang lupalop na padpad. Sa totoo lang po, inay, nahihiya pa rin po ako kay Jerome kasi hindi naman niya responsibilidad si Emily. Eh teka, nanliligaw ba si Jerome sa'yo? Mabait siya sa amin ng anak ko. Close kami. Pero ayokong mag-assume na may gusto siya sa akin. Alam niyo na, baka sa huli masaktan lang ako. Lorna, tingin ko may gusto sa'yo si Jerome. Kasi isipin mo ha, hindi niya gagawin niyang mga ginagawa niya ngayon kung magkaibigan lang kayo. Alam mo, nararamdaman ko, mahal ka niya. Meron ka bang espesyal na nararamdaman sa kanya? Ang totoo niyan, inay, may gusto ako sa kanya. Kung ganun tama ang nauobserbahan ko. Ang isang babae kasi, kapag may gusto sa lalaking kasama niya, nag-go-glow siya. Ganun po ba yun? Kaya ikaw, kapag nanligaw siya sa'yo, sagutin mo agad. Huwag mo nang pakawalan si Jerome. Dahil sinasabi ko sa'yo, bibihira lang ang mga lalaking katulad niya. Emily, huwag ka nang umiyak, ha? Ano ba ang gusto mo? Nagugutom ka ba? Ano, anak? Sandali, kakargahin ko lang yung bata. Emily, tahan na. Ang bait ang baby na yan. Tahan na, yan. Sabi ko na nga ba, karga lang ang gusto nito eh. Kampante si Emily kapag nakasandal siya sa balikat mo. Pakiramdam ko nga, gusto na niya akong maging tatay. Ano, Lorna? Pwede ba? Pwede naman. Yung mga ginagawa mo sa anak ko, daig mo pa ang tunay na tatay ni Emily. Lorna, matagal-tagal na rin tayong magkakilala at madalas magkasama. Ano ba yung mga nararamdaman mo sa tuwing magkasama tayo? Siyempre, masaya. Hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi kita nakikita. At saka, kapag kasama kita, kampante ako. Pakiramdam ko na safe ako. Ikaw, Jerome. Tumitibok ng malakas ang puso ko sa tuwing kasama kita. Kasi mahal kita, Lorna. Talaga? Sa loob ng mahigit 2 taon simula nung maging magkaibigan tayo, naipakita at naiparamdam ko sa inyo ni Emily kung gaano kayo kahalaga sa akin. Lorna, mahal ko kayo ng anak mo. At kayo ang gusto kong makasama habang buhay. Jerome! Sakali ba tatanggapin mo ba ako bilang boyfriend mo? Alam mo, Jerome, matagal ko nang hinihintay na sabihin mo yan sa akin. Bakit ngayon lang? Nahihiya kasi ako sa iyo eh. Pero ngayong alam mo na, anong sagot mo?
Jerome, alam mo na ang sagot. Tinatanggap kita bilang boyfriend ko. Dahil noon pa lang, alam ko na sa sarili ko na ikaw ang gusto kong makasama sa pagbuo ng mga pangarap ko. Salamat, Lorna. Salamat. Mahal na mahal kita. Aba, masayang-masaya ang anak ko ha. Bakit? Anong meron? Ma, girlfriend ko na po si Lorna. Sinagot na po niya ako kanina, Ma. Talaga? Kung ganun, binabati kita, anak. Aldo, hindi ka ba masaya para sa kakambal mo? Tol, tama kaya yung desisyon mo, Jerome? Aldo, alam kong concerned ka sa akin. Pero magtiwala ka sa akin. Alam kong ginagawa ko. Di naman ako sasaktan ni Lorna at hindi katulad ng pinangangamba mo. Iba siya, Tol. Iba. Sige, sana lang hindi magkatotoo yung akala ko. Ayoko masaktan ka ulit ng dahil sa pag-ibig, Tol. Ayoko sanang maranasan mo yung naranasan ko sa dati kong asawa. Suportahan na lang natin ang kapatid mo, Aldo. Sige, Tol. Jerome, alam mo naman na palagi ako nakasuporta sa'yo, di ba? Ang kaligayahan mo, kaligayahan ko rin. Salamat, Tol. Salamat. Swerte ko at ikaw naging kakambal ko. Salamat. Lorna, si Emily, mataas pa rin ang lagnat. Kahit nakadadala pa lang natin sa kanya sa doktor. Ang sabi ni Doc, trangkaso raw yung sakit ni Emily. Kutob ko hindi lang ito trangkaso. Dalhin na kaya natin si Emily sa ospital. Sige po, Inay. Kahit na umutang pa ako sa mga kapitbahay pambayad sa ospital. Oo, Ang importante, gumaling ang anak ko. tayo na. Lorna, tanggapin mo to. Malaki ang maitutulong yan para kay Emily. Ang laking pera nito, Jerome. Hindi bale. Babayaran ko ito sa'yo. Hindi. Huwag mo nang isipin yun. Kahit hindi mo na ako bayaran, ha? Okay lang. Sa totoo lang, hindi ko na mabilang ang mga kabutihang nagawa mo para sa amin ang anak ko. Maraming salamat, Jerome. Lorna, ayan ang inay mo. Lorna, nakausap ko na yung doktor at nasabi niya sa akin ang totoong sakit ni Emily. Ano pong sakit ng anak ko? Nagpositibo si Emily sa dengue. At kailangan niyang masalinan ng dugo. Dahil kung hindi mapapahamak ang apo ko. Ano, Lorna? Anong resulta ng blood test mo? Nag-match ba kayo ni Emily? Hindi po, Inay. Magkaiba pala ang blood type namin. Hindi rin match yung sa akin. Kung pwede lang sana yung dugo ko. Kaso, hindi rin ako pwede. Inay, si Aaron na lang ang pag-asa natin. Pero paano mo siya makokontak? Matagal ka nang walang balita sa kanya, hindi ba? Susubukan ko pa rin siyang hanapin. Kung kinakailangan na lumuhod at magmakaawa ako sa kanya, gagawin ko. Mailigtas ko lang ang anak ko. Tutulungan kitang hanapin si Aaron. Salamat, Jerome. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka sa tabi ko.
mo na ang tawag ko, please. Hello? Sino to? Aaron, ako ito. Lorna? Teka, bakit ka napatawag? Pasensya ka na kung naistorbo kita. Pero kasi, kailangan ko ang tulong mo. Ang anak natin na dengue. Kailangan niya ng blood donor. Hindi kami nag-match eh. Kaya sigurado akong ikaw ang makakatulong sa amin. Pakiusap, Aaron. Para lang ito sa anak natin. Mahal na mahal ko si Emily. Ayoko siyang mawala sa akin. Nagmamakaawa ako sa'yo. Tulungan mo naman ako. Ay. Saan tayo pwedeng magkita? Mabuti na lang eh. Pumayag si Aaron na magbigay ng dugo para kay Emily. Hindi naman po siya pwedeng humindi dahil buhay ng anak niya nakataya. Ayun po si Lorna at Aaron. Inay, Oh, ano nang balita? Aaron, ayos ka lang ba? Nakapag-donate na po ako ng dugo para kay Emily. Nahihilo lang po ako ng kaunti at mabigat lang ang katawan ko ngayon. magpahinga ka na muna, Aaron. Maraming salamat at tinulungan mo ang apo ko. Ako po ang ama ni Emily. Kahit po sa ganitong paraan makabawi man lang ako sa anak ko kahit paano. Siya nga pala, Aaron. Siya si Jerome, boyfriend ko. Pare. Nice to meet you, pare. Maraming salamat na rin dahil naikwento ka sa akin ni Lorna na ikaw ang tumatayong ama ni Emily. Aaminin kong hindi ako naging mabuting ama para kay Emily. Pareho kong mahal sina Lorna at Emily. Tatanawin kong malaking utang na loob yung binigay mong pagmamahal at pag-aalaga sa anak ko. Unti-unti nang umaayos ang lagay ni Emily. Jerome? Ayos ka lang ba? Kanina ka pa walang kiburian. Masaya ako kasi ligtas na si Emily. Malungkot ako kasi wala man lang akong nagawa para mailigtas ko ang anak mo. Ano ka ba? Siyempre, meron kang nagawa. Hindi ko makokontak si Aaron kung hindi dahil sa'yo. At nandito ka para alagaan si Emily at damayan ako. Lorna, Marami ka ng sinakripisyo para sa amin ni Emily at malaking bagay yun. Hindi yun kayang pantayan ng pera o anuman. Jerome, isa ka sa pinakamagandang regalo na binigay sa akin ng Diyos. Dumating ka nung bagsak na bagsak ako. Akala ko noon, wala nang pag-ibig pagkatapos ni Aaron. Pero mali ako. Dahil eto ka, kasama ko. Lorna, marami akong dapat na ipagpasalamat sa Diyos. At isa ron ang pagdating niyo sa buhay ko. Akala ko, ang araw na iniwan ako ni Cecil lang siyang katapusan na ng lahat. Buti na lang dumating ka. Inligtas mo ako sa hindi ko alam kung anong nagawa ko sa sarili ko. Jerome! Hindi ko kayo iiwan ni Emily. Hindi. Pinapangako ko yan sa'yo. Six years old na si Emily. Ang bilis talaga ng panahon. Lumalaki si Emily na palakaibigan, magalang, masipag, at mabait. Magandang pagpapalaki mo sa kanya. Maganda ang pagpapalaki natin. Naging mabuti kang daddy kay Emily. Dahil ginagawa mong lahat, mabigyan mo lang siya ng magandang buhay.
Jerome? Lorna? Tita Isabel, buti po't dumating po kayo ni Aldo. Eto, may mga dala kaming regalo ni Aldo para kay Emily. O Aldo, ibigay mo na yan kay Lorna. Eto, Lorna. Salamat po rito, Tita, Aldo. Siguradong matutuwa nito si Emily. Maswerte si Emily dahil mahal na mahal siya ng kapatid ko. Sana man lang, Jerome, ganito mo rin kamahal yung tunay mong anak kay Cecil. Aldo, ano ba? Tol, mahal ko rin ang anak ko kay Cecil. Pero hindi ko nakakasama yung anak ko dahil nasa malayo sila. Pero kung mabibigyan ako ng pagkakataon na makasama kong anak ko, ibibigay ko rin ang klase ng pagmamahal na binibigay ko kay Emily. Tita Isabel, Aldo, gusto niyo na bang kumain? Tara po. Mabuti pa nga, iha. Nagugutom na rin kasi ako eh. Tulog na si Emily. Sobra siyang napagod sa paglalaro. Jerome, may tanong ako. Yung tungkol pala sa anak mo kay Cecil? Alam mo, Lorna, gustuhin ko man na makita yung anak namin. Hindi ko magawa. Bukod sa nasa malayo sila, parang ayaw ni Cecil na makasama kong anak ko. Hindi niya pwedeng gawin yun. May karapatan ka sa anak mo. Hindi ko alam kung paano ko makokontak si Cecil. Ilang beses ko na siyang hinanap sa Facebook at ibang social media. Pero hindi ko talaga siya mahanap eh. Siguro nakablock ako sa kanya. Hindi bale. Darating din ang panahon na makakasama mo rin ang anak mo. Sana nga. Hindi ka pa ba matutulog? Ako kasi inaantok na. Sandali, Lorna. May sasabihin pa ako. Tungkol ba saan? Kasi 5 years na tayong nagsasama. Ang bilis ng 5 years, no? Ano bang plano mo? Plano? Magpakasal na tayo. Magpakasal? Oo. Noon pa lang inaalok na kita ng kasal pero hindi pa tayo handa financially. Pero ngayon, masasabi kong handa na tayo pareho. Huh? Lorna, tatanggapin mo ba ako bilang iyong asawa? Oo, Jerome. Tinatanggap ko. Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap ko na maging misis mo. I love you, Jerome. Dahil, Lorna, mahal na mahal din kita. Inay, magpapakasal na po kami ni Jerome. Naku, mabuti naman kung ganon. 5 years na kayong magkasama. Dapat lang na. Lumagay na kayo sa tahimik. Naku, Lorna, deserve ninyo ni Jerome ang sumaya. Kaya ano man ang magiging desisyon nyo susuportahan ko kayo. Salamat po, Inay. Oh, nandito na si Aldo, anak. Lorna, pwede ba tayo mag-usap? Ano kasi, nasabi sa akin ni Jerome na kakasal na raw kayong dalawa. Bakit? Tutol ka ba? Bakit naman ako tututol? Kaligayahan naman yun ang kakambal ko eh. Alam ko na hindi mo ako gusto para sa kapatid mo. Pasensya ka na, Lorna, kung malamig ang pagtanggap ko sa'yo noon, ha?
Hindi naman dahil sa ayoko sa'yo. Talagang pinoprotektahan ko lang yung kapatid ko. Siya kasi ang pinaka-emosyonal sa amin eh. At nakita ko mismo kung paano siya nasaktan nun ni Cecil. Kaya ayoko lang na maulit yung pagkasawi niya sa pag-ibig nun. Pero iba ako kay Cecil. Mahal ko ang kapatid mo. Oo, alam ko naman, Lorna. Nakita ko yun at sa loob ng maraming taon napatunayan mong iba ka kay Cecil na mahal mo talaga ang kapatid ko. Sorry, ha? Nagkamali ako sa paghusga ko sa'yo dati. Sana mapatawad mo ako. Aldo, wala na sa akin yun. Masaya ako sa naging desisyon niyong selyuhan na ang pagmamahal ninyo. Buo ang suporta ko sa inyo. Lorna, ingatan mo ang kapatid ko. Oo, Aldo. Pangako. Kailan ang plano niyong kasal, anak? Sa darating na kasalang bayan sa susunod na buwan, ma. Pagkatapos po noon, magkakaroon ng maliit na salo-salo ng mga malalapit sa amin ni Lorna. Siya nga pala. Nagkasundo kami ni Magda na magtutulungan kami sa pagkaing ihahanda sa kasal niyo. Ay, salamat po. At dahil ako ang best man, sagot ko na yung ilang gastusin sa kasal niyo, tol. Talaga, Aldo? Susi, alam mo namang malakas ka sa akin eh. Sagot ko na rin painom. Natutuwa ako sa inyong magkapatid. Ay, may bisita sa labas. Ako na pong magbubukas ng pinto. Jerome, Cecil? Anong ginagawa mo rito? kasama ko ang anak natin, Jerome. Mama! Caris, huwag kang matakot. Siya si Jerome, ang tunay mong ama. Jerome, siya si Caris. Mama, natatakot po ako. Huwag kang matakot. Ha? Ako ang papa mo. Hindi kita sasaktan. Hali kayo. Pumasok kayong dalawa ng apo ko. Salamat po, Aling Isabel. Buti naman na napasyal kayo ng anak ko rito. Alam mo ba, matagal ko nang gustong makita at makasama ang anak ko. Patawarin mo ako kung matagal ko siyang pinagkait sa'yo. Yung asawa mo, bakit hindi mo kasama ngayon? Biyuda na ako, Aldo. Namatay si Romel sa isang car accident nung isang buwan lang. Ikinalulungkot namin ang balitang yan. Nakarma ako sa ginawa kong pag-iwan sa'yo. For 6 years, hindi ako naging masaya sa piling ni Romel. Madalas niya akong abusuhin noon. Bukod sa nalulung siya sa sugal, pinagmamalupitan din niya si Caris dahil katwiran niya. Hindi naman daw niya ito tunay na anak. Kaya noong namatay si Romel, hindi ako masyadong nagluksa. Wala, ganun talaga eh. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Bakit nga pala kayo napasyal dito? Dahil naisip ko po na panahon na para malaman ni Caris ang totoo. Na si Jerome ang tunay niyang ama at hindi si Romel. Caris, anak? Anak? Ika, pwede ba kitang mayakap? Mama! Anak, huwag kang matakot. Lumapit ka na sa papa mo. Papa! Caris, anak ko. Ay, anak ko, sa wakas. Nayakap din kita. Nayakap ka rin ni Papa. Anak ko.
Kumusta na si Caris? Natutulog na si Caris sa sofa. Binabantayan ni Mama. Matagal din tayong hindi nakita, Jerome. Kamusta ka na ba? Eto, ayos lang. Mabuti naman kung ganon. Sana mapatawad mo ako sa ginawa ko sa'yo. Matagal na kitang napatawad, Cecil. Nakamove on na ako. At saka, nakita ko na rin yung babaeng pakakasalan ko. Talaga? Then good. Congratulations. Kailan ang kasal? Next month. Kasalang bayan lang naman. Tapos, konting salo-salo. Kung gusto mo, dumalo kayo ni Caris. Ganun ba? Naku, sayang naman. Hindi na ako makakadalo sa kasal mo eh. Next month kasi, magtatrabaho na ako sa Dubai. Ganun ba? Paano ng anak natin? Okay lang ba na sa'yo ko muna iwan si Caris? Ayoko kasing ipagkatiwala ang anak natin sa mga kamag-anak ko eh. Baka kasi mapabayaan lang nila si Caris. Kung sa'yo ko siya iiwan, tiwala akong maalagaan mong mabuti ang anak ko. Jerome, pasensya ka na ha. Cecil, okay lang na akong mag-alaga sa anak ko habang wala ka. Huwag kang mag-alala, Jerome. Patuloy ko pa rin susuportahan ang anak natin. Salamat talaga, Jerome. Napakaswerte ng babaeng pakakasalan mo. Dito tayo. Tingnan mo yung mga anak natin, Jerome. Nakakatuwa, hindi ba? Oo nga, magkasundo sina Emily at Caris. Kung ganon, sa poder mo na mapupunta si Caris? Habang nasa Dubai ang mama niya, ako munang mag-aalaga sa anak ko. Sa wakas at may kalaro na si Emily. Hindi na siya malulungkot. Lorna! Jerome! Nakahanda na ang pagkain. Halika na, kain na tayo. Sige po, Tita Magda. Tatawagin ko lang po ang mga bata. Emily, Caris, halina kayo. Kakain na. Oh, Jerome, mauna na kayo ng mga bata sa picnic table. Opo. Lorna, okay lang ba sa'yo na kasama niyo si Caris? Opo, inay. Anak siya ni Jerome at anak ko na rin. Kaya okay lang nakasama namin siya. Pero ngayong kasama na ni Jerome ang anak niya, siguradong mahahati na ang atensyon niya kay Emily. Inay, ayos lang po yun. At saka, karapatan ni Caris na mabigyan ng atensyon at pagmamahal ng kanyang sariling ama. At saka, kilala ko si Jerome. Alam ko hindi magbabago ang pagtingin niya kay Emily. Tol, congrats! Salamat, Aldo. Congratulations! Best wishes sa inyong dalawa ni Lorna. At panalangin namin na lalong maging masaya at punong-puno ng pagmamahala ng buhay niyo ngayong kasal na kayo. Naku bigyan ninyo kami ng maraming apo. Balae, asikasuhin natin yung iba pang bisita. Sige, balae. Jerome, Lorna, maiwan ko na muna kayo ha. Sige. Ako rin. Pupuntahan ko yung ibang tropa. Sige ha. Masaya ka ba, mahal ko? Oo, masayang masaya. Natupad na rin sa wakas yung pangarap ko. Aray ko! Oh, anong nangyari, Emily? Bakit ka umiiyak? Ay, oo nga no. Mukhang nag-away sila ni Caris. Papa! Oh, bakit anak? Ha?
Ano nangyari? Bakit umiyak ang kapatid mo? Hindi ko po siya kapatid. Charis, huwag ka magsalita ng ganyan, ha? Kapatid mo si Emily. Anong ginawa mo kay Emily? Kinurot ko lang po sa braso. Ano bang pinag-aawayan niyo? Kasi po si Emily, kinukuha po niya yung doll ko. Tapos sabi po niya sa akin, siya lang daw po ang mahal ninyo, Papa. Charis, hindi totoo yan. Mahal ko kayong dalawa ni Emily. Ha? At saka hindi kayo dapat nagtatalo dahil lang sa doll. Pareho naman kayong binilhan. At saka, hindi kayo dapat nagsasakitan. Sa susunod, Charis, kapag kinuha ni Emily yung manika mo, isumbong mo sa amin. Huwag na huwag kayong mag-aaway dahil bad yun. Opo, Tita Lorna. Siya. Magbati na kayo ni Emily. Dapat masaya kayo kasi espesyal na araw to sa amin ng Tita Lorna mo. Opo, Papa. Tulog na ang mga anak natin. Buti naman kung ganon. Para masimulan na natin ang honeymoon natin. Jerome, Bakit malungkot ka? bago matulog kinausap ko muna si Emily. Humingi siya ng sorry sa pangaagaw niya ng doll ni Charis. Kaya lang naman daw niya nagawa yun kasi parang hindi mo na raw siya pinapansin. Palagi na lang daw na kay Charis ang atensyon mo. Alam mo namang hindi totoo yun. Pareho ang pagtingin ko sa kanila. Hindi pwedeng lamang si Charis kay Emily o si Emily kay Charis. Alam ko naman yun. Nasabi ko lang sa'yo yung iniisip ng dalawa. Hindi lang siguro sanay si Emily na may kahati na siya sa atensyon ko. Ilang taon din siyang sunod sa layaw sa akin eh. Unawain na lang natin yung mga bata, Lorna. Basta, tandaan mo, mahal ko. Kahit nakasama na natin yung anak ko, hindi pa rin magbabago ang pagmamahal ko kay Emily. Ay, magandang umaga. Pare, ikaw pala, Aaron. Halika, pasok ka. Ay, hindi na. Napadaan lang ako para ibigay itong mga laruan at gamit sa school para kay Emily. Sige, ibibigay ko to sa anak mo pagdating niya galing ng eskwelahan. Siya nga pala. Congratulations sa inyong dalawa ni Lorna. Best wishes. Salamat. Jerome, sakali ba pwede ko bang mahiram si Emily? Gusto ko kasing makabanding ang anak ko eh. Ayoko namang isipin ni Emily na napakawalang kwenta kong ama. Gusto kong makabawi sana sa mga naging pagkukulang ko sa kanya. Ang dapat mong tanungin yan si Lorna. Kung ako lang, papayagan kita. Karapatan mo yon bilang totoong ama ni Emily. Hindi bale. Kakausapin ko rin si Lorna tungkol dito. Naku, maraming salamat pare. Napakabuti mong tao. Walang masyadong tao ngayon sa simbahan. 6 p.m. ang misa. Happy first wedding anniversary sa ating dalawa, Lorna. Sa'yo rin, mahal ko. Naalala ko yung unang araw na nakita tayong dalawa mismo sa simbahang to. Pareho tayong sawi noon sa pag-ibig. Tapos naawa ako sa isang lalaki na umiiyak, kaya nilapitan ko at binigyan ng isang box ng tissue. Sa totoo lang, first time kong nakakita noon ng isang lalaking umiiyak ng dahil sa pag-ibig. Ganon? Hindi mo ba nakitang umiyak ang papa mo? Naku, manhid yun. At saka, bakit naman siya iiyak? Hindi naman niya minahal si inay.
Ay, sumalangit nawa ang kaluluwa ni Itay. Sino bang mag-aakala na yung lalaking binigyan mo ng tissue ang siyang lalaking nakatakda pala para maging asawa mo? Alam mo, Jerome, ngayon ko talaga na-realize yung kabutihan ng iwanan ako ni Aaron noon. Kasi kung hindi tayo naging sawi noon sa pag-ibig, hindi natin makikilala ang isa't isa. Lorna, maraming salamat. Dahil sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, ako ang pinili at minahal mo. Jerome, Wala na akong hihilingin pa, Lorna. Dahil sa'yo pa lang, kumpleto na ang mundo ko. Sa simbahan unang pinagtagpo sina Jerome at Lorna. Binless ng Lord ng kaligayahan ng buhay nila. Kaya kapit lang tayo ng mahigpit kay Lord, ha? Narito po ang ating nakasama sa paglikha ng kasaysayang ito. Ang ating mahuhusay na talent sa daigdig ng boses. Mark Muñoz, binosesan si Jerome. Auntie, binosesan si Lorna, Isabel at Caris. Steve de la Cruz, binosesan si Aldo. Kaloy Kalin, binosesan si Aaron. At Owen Kalin, binosesan si Cecil at si Magda. Hindi mabubuo ang produksyon kung wala ang writer na si Chris Senga, ang direktor na si Lucy Quinto, ang inyong pong lingkod, ang technician at editor na si Federico Fabian, naglapat ng tunog, musika at mixer na sina Lay at Kay Padlan, coordinator na si Christy Interno, at ang project manager na si Action Man. Sila po ang pinagsama-samang mga talino upang makabuo tayo ng isang magandang produksyon. Hanggang sa susunod po, mga minamahal kong tagapakinig. Pansamantala ay magpapaalam muna ako sa inyo. Promise po, maghahanda ako ng isa pang natatanging kasaysayan dito sa Dula ng Buhay. Ito pa rin po ako, ang inyong Tita Lucy. Be a letter sender. Gusto mo bang marinig ang kwento mo? Ipadala ito sa djhstudios@yahoo.com at hayaan niyong kami ang magbahagi nito sa Dula ng Buhay.